Hello guys and welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, ayan, ibabahagi ko nga po sa inyo ang top 5 na legit na online lending platforms na nagpapahiram ng pera at legit na madidisburse sa iyong GCash account, dahil ito nga po yung mga platforms na auto-disburse at no reject. Dahil kahit ikaw ay first timer borrower dito, ikaw ay merong credit histories, maaari ka pa rin mag-apply dito at possible pa na ma-approve ang loan application mo. Kaya naman panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil alam ko na makakatulong ito sa iyo, matutulungan ka nito, especially nga this time kung nangangailangan ka ng pera na pangbili ng mga school supplies ng mga anak mo para sa nalalapit na pasukan. So syempre, bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So, unahin ko na nga po dito ay si Prima Loan. So, ito po si Prima Loan ay nagpapahiram ng pera starting from 1,000 up to 15,000 pesos. Sa first timer borrower dito ay in-approve nila ako dito ng 5,000 pesos. Kahit ako ay merong credit history sa mga previous loan apps ko. At binigyan nila ako dito ng 91 days installment repayment terms. At direct sa GCash account po yun na na-receive ko. At ang net proceed of loan ko dito ay 3,250. So, hindi ko siya full na na-receive dahil meron po siyang paid up service fee 1,750. At kailangan ko nga po na ibalik sa kanila yung full repayment na halagang 5,116. Dahil yung 116 nga po doon ay yung pinakang interest nila. Inoffer na nga ako nila dito ng 7 repayment terms. Pero ang pinakang masaklap dito, dahil within 7 days lang, mag-start na ako kaagad ng paghuhulog dito. At ang nagandahan ko nga dito kay Prima Loan, dahil nga po kahit na 7 days lang yung binigay nila sa akin ng repayment terms, ay in-approve nila ako dito ng 5,000 pesos. So, loan share sila at malaki din po yung service fee na hiningi nila. At second nga po dito, ay si Gold Packet. So, auto-disburse din po ito at nag-approve nga po ito ng 2,000 as a first-timer borrower na na-disburse ka agad-agad sa GCash account ko. At ang na-receive ko nga po dito guys ay 1,500 lamang dahil may service fee po siya na 500 pesos. No interest sila, pero bumawi naman sila doon sa service fee na 500. At ang full repayment ko dito na kailangan kong ibalik ay magiging 2,260 sa loob lamang ng 7 araw. So, kung susumahin ay umabot po ng 760 yung pera na nakuha nila sa akin. At inoperan din po ako nila dito ng 2 installment na kung saan nga po within 7 days kailangan ko na mag-start ng paghuhulog ko. Yung secondary payment ko nga dito ay waivable na po siya or madidisregard na nga po if ever nga po bayaran ko in full yung 2,260 doon sa first repayment ko. So, dito naman po kay Gold Packet, ang masasabi ko naman ay sa pang-emergency mong pangangailangan ay makakahiram ka nga naman talaga dito ng pera. But then, sabi ko nga po, hindi po ninyo mai-enjoy yung service po nila dahil within 7 days lang ay kailangan mo na kagad na ibalik yung pera at hindi mo full na ma-receive yung na-approve ito sa yung pera dahil nga po may service fee sila na 500 pesos. Third nga po yan dyan ay si Credit Cash. So, auto-disburse sa GCash kahit hindi ka pa nag-click ng confirm. 10 days to pay naman yung in-offer nila na repayment period. Ito nga po ay Credit Cash ay na-approve lang po ako nila dito ng 300 as a first-timer borrower. So, may pagkakuripot. At dito hindi mo full ma-receive ang iyong approved amount dahil doon nga po sa 300 na in-approve nila ay may interest siya na 30 pesos at may service fee na 133. Although may pagkakuripot ito si Credit Cash, but sabi ko nga po, hindi tayo pare-parehas ng status ng pag-approve. Nakadepende po yun doon sa kung magkano yung i-approve nila. Pangapat nga po dito ay CFT Lending. So, auto-disburse, lalo sa mga first-timer borrower, nag-approve agad. So, first loan ko nga po dito is 300 lang din at buo ko nga siyang na-receive. Mababa lang interest dahil 52 pesos lang yung interest within 7 days lang at open for repeat loan. Yun nga lang nung mag-second loan ako dito, so still 300 pa rin ang in-approve nila. At yun nga lang ay naging 90 pesos na yung naging interest nung 300 na pinahiram nila ulit. At nag-offer na nga din po ito ngayon ng multiple loans if ever nga po kapag ikaw ay good payer dito. Same as din Credit Cash, so may pagkakuripot din po ito si FT Lending. Pero so, sabi ko nga po, mabilis po sila dito mag-approve. At ito naman po pag-approve nila, ay depende po yun doon sa kung magkano yung ibibigay nila sa iyo
na approval amount. So, dahil dito sa akin, as a first-timer borrower at merong credit history, so ito lamang po yung in-approve nila sa akin na 300 pesos. So, at kung nangailangan ka nga naman ng pera na pang emergencyhan mo, sumari mo nga po itong maging alternative na pula para mapunan po yung pangangailangan mong financial. Fifth nga po dito, ay si MyPera. So, marami na rin po dito ang nakakapag-loan kay MyPera dahil nga po auto-disburse ito at malaman mo na lang kaagad na na-send na para sa GCash account mo kahit di ka pa nag-confirm ng loan. So, first loan po dito ay 600 at within 7 days. At ang buong ibabalik ko, within 7 days nga po ay umabot ng 852. So, lumalabas po na 252 yung naging interest ng 600 pesos na pinahiram nila within 7 days lang. So, medyo malaki na po yun kaagad. At ang second loan ko ng 1,400 at may interest nga na 500 pesos sa loob ng isang linggo. So, hindi pa rin maganda. Dahil although nga po, tinaasan nila yung loan amount ko dito, naging 1,400 na, but still, mataas pa rin po yung interest na pinatong nila doon sa 1,400. So, magiging full repayment ko nga po dito ay magiging 1,900 pesos. Sa loob lamang po yun ng isang linggo. So, maganda nga lang po dito dahil buo ko nga pong na-receive yung pera na pinahiram ni MyPera. At ang masaklap lang, within 7 days lang ay kailangan ko na po kaagad na ibalik yung pera. Or else, magkakaroon pa ako dito ng penalty at possible pa nga po na magkaroon pa ng harassment if ever nga po na may mga ahente na nagtitext or tumatawag para i-follow up yung repayment ko dito. So, ayun guys, so, isipin nyo, aralin nyo kung ito bang mga 5 nabanggit ko na ito ay makakatulong po ba sa inyo or hindi. At ito naman pong shinare ko na ito ay maaari nyo pong gamitin as an alternative na mga ula if ever nga po na hindi po kayo ma-approve doon sa mga target nyo na ula na gusto nyong applyan na legit or nag-offer ng mahabang repayment. Dahil ito nga po, yung 5 platforms na nabanggit ko ay within 7 days lang ay kailangan mo na po kagad na ibalik yung nahiram mo pera dito. Ang kagandahan nga lang po dahil if ever nga po na kailangan mo ng pera, ito yung mga platforms na lalapitan mo agad-agad na makakahiram ka nga naman ng pera dahil auto-disburse nga po sila. At yun nga lang, disadvantages nga lang po dito dahil within 7 days mo lang na magagamit yung pera at may mga service fee din po sila na charge doon sa loan approval sa'yo. Aside po dyan, merong harassment, unlimited calls po yan, or mapa-text blast. So, lahat na po yan nagagawa ng mga ahente nila if ever nga po na ma-delete ka ng pagbabayad mo dito. So, ayan guys. So, yan na muna ang video natin for today. So, sana nakatulong sa inyo. Kung di naman, ay nabigyan din po kayo ng mga ideas at advanced information regarding sa kung paano nga ba yung sistema at yung kalakaran ng pagpapahiram nila dito ng pera. So, kung wala ka ng mahiraman ng pera, at kailangan mo ng pera, maaari mo nga itong malapitan yung 5 platforms na nabanggit ko na ito. But then, sabi ko nga po, ito po ay auto-disburse, may mga loan shark na platforms dito at hindi mo po ma-receive at within 7 days lang ay kailangan mo na kaagad na ibalik ang pera. So, ayun na muna guys. So, thank you for tuning in or thank you for watching. As always naman, marami pong salamat. God bless. Bye-bye.